Hello mga ka-J-Lovers, nagbabalik Giovanni B of Electronic J-Lab. So ang gagawin natin ngayon ay itong TV na to. Ang problema ng itong TV nito ay isang channel na lang ang nakukuha. So wala na siyang pumapasok na signal masyado. So yan, isang channel na lang. Saka pag nailagay mo na siya sa isang channel, parang nag-auto scan, bigla siyang nawawala. Yan, ganyan, bigla siyang nawawala. Tingnan natin. Pag nilagay mo na siya sa dyan isang channel, tapos bigla siyang nawawala, yung parang naglalabo, parang nag-auto scan, kita nyo yan So wala na siyang mahanap na channel. Yan ang hahanapin natin kung ba't ganito yung TV na to. So ano pang hinihintay natin mga ka-J-Lover? Let's get started. Bale, buksan muna natin to mga ka-J-Lovers. So siya nga pala mga ka-J-Lovers, kung bago kayo sa ating channel at hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe and pahit na ang notification bell. Bale, nabuksan na natin siya mga ka-J-Lovers. So ito na yung board niya. So una natin gagawin ay dito tayo magpo-focus muna. Dito tayo sa may tuner niya magpo-focus. Pupunta dyan sa jungle. So dyan tayo muna magpo-focus. So una ko munang gagawin, kasi based on my experience, kadalasan nakaangat lang to, yung kailangan lang natin i-resolder. So una ko munang i-resolder mga ka-J-Lovers ay itong niya, yung jungle niya. So, minsan kasi may nakaangat dito sa jungle, kasi nakaranas ako dati nito dito sa jungle, may nakaangat lang, kaya nagkakaganon. Tapos sa tuner, minsan may nakaangat. So, yan ang mga dapat natin i-check muna. So, i-resolder ko muna tong jungle mga ka-J-Lovers. Bali, okay na yung pagka-resolder natin. Tingnan na lang natin na maigi. So, wala naman sumabit o nagkadikit-dikit. So, ito lang sa baba. Kailangan ko lang alisin yung niya, yung flux niya. Tanggalin ko lang to mga ka-J-Lovers.
Next kong gagawin mga ka-J-lovers ay yung capacitor na kinapa ko kanina, parang may kalawang siya. So bali tatanggalin ko na rin yon, tapos papalitan ko siya mga ka-J-lovers. So ito yung sinasabi ko kanina. So kailangan tanggalin ko na rin to at palitan. Ito na siya, 1 UF 50 volts. So kita nyo, nabali na yung paa. So palitan ko muna to mga ka-J-lovers. Pagkatapos natin mapalitan siya mga ka-J-lovers ay titestingin natin. Pag wala pa rin, hahanap tayo yung iba, magto-troubleshoot tayo, tapos magbo-voltage check tayo mga ka-J-lovers. So kung may voltage ba dyan yan sa tuner na yan. Pag wala kasing supply yan, magkakaproblema tayo dyan. So isa-isahin lang muna natin to. Unahin lang natin yung mga nakikita natin. So ito, nakita natin yung kanina na may kalawang to, palitan na natin. Yung 1 UA 50 volts, so, palitan lang natin muna to. So testingin muna natin siya. So power on lang natin. So ganun pa rin siya mga ka-J-lovers, no signal pa rin siya ang pumapasok. So napakalabo pa rin niya. So kita nyo, malabo pa rin siya. Para pa rin siyang nag-auto-scan. So meron pa siyang problemang iba. So hahanapin natin yan mga ka-J-lovers. So basta isa-isahin lang muna natin to. Titingnan muna natin at papalitan yung mga nakikita muna natin. Bago tayo mag-proceed dun tayo sa pag-check natin muna. I-check natin yan kung may voltage ba. So kita nyo, isang channel lang tapos bigla siyang nag-auto-scan. So next natin ay ito yung pinalit natin. Ay ito pala yung isa pang papalitan natin. Yung isa pala yung kabila ang pinalitan natin. So palitan na rin natin yung isang capacitor. So bago ko papalitan pala capacitor natin, ang gagawin ko ay gagalaw-galawin ko muna itong mga parts. Yan, ugain ko muna, gagalaw-galawin ko, baka may loss, lumino yung signal natin o magkaroon siya ng signal. So tingnan na natin, ugain lang natin muna to. So ganun pa rin mga ka-J-lovers, same problem pa rin, wala pa rin signal at nag-auto-scan pa rin. So yan, pag nakalagay sa may signal, nag-auto-scan pa rin. So napakalabo niya pa rin. So next natin ay kailangan ko na itong palitan, isa na to, ito. Yung ginagalaw ko na to yung kanina. Yan, kasi medyo may kalawang yung isang paa niya. So palitan ko lang siya mga ka-J-lovers.
So bali ito na siya mga ka-J-lovers, 4.7 UF, 50 volts. So palitan lang natin to. Ito na yung pampalit natin. So palitan lang natin siya. So mga ka-J-lovers, inuuna ko muna yung mga nakikita ko bago dun sa mga natitest ko. So inuuna ko muna yon, yung mga nakikita ko may posibilidad na kinalawang. So pinapalitan ko siya. So dito muna tayo nagpo-focus sa may tuner niya at yung mga kalapit niyang mga parts. So dito tayo nagpo-focus. So next ko ay re-resolderin ko tong tuner box. So baka kasi may nakaangat dito sa tuner box. Oh naku po, kita nyo nabali yung paa sa kalawang. So may problema to mga ka-J-lovers. Nung pag-resolder natin, yan kita nyo, yung supply na 33 volts, yan 33 volts na pin ng tuner box ay nabali dahil sa kalawang. Yan o, kita nyo. So baklasin natin tong tuner box para malaman natin at jumperan na lang natin ng wire siya mga ka-J-lovers. So lagyan na lang natin siya ng wire, tapos testingin natin ulit siya kung magkakaroon na ba siya ng signal. Bali na bali nga talaga siya dahil sa kalawang nabali siya. So itong nakita natin bali, tapos itong sa supply niya dyan bali, nabali yun sa 33 volts siya na supply. So yung isa NC non-contact yun, so walang problema yun. So lagyan lang natin ng wire, tapos ilagay natin ulit, i-connect, tapos testingin natin. Bali ito na siya, nalagyan na natin ng dalawang wire. Pero nung tiningnan ko siya at ina-analyze ko, yung isa lang pala na nilagyan natin ng wire, yan yung bali, ay talagang bali talaga siya. Kasi nakalagay sa kanya ay NC non-contact. So ito non-contact. So bali alisin ko na lang yung wire na to. Yan, NC naman kasi non-contact. Yung isa lang talagang kailangan natin lagyan ng wire, yung sa supply, yung sa 33 volts. So yan lang ang itira natin. Tapos ikabit natin to, tapos testingin natin kung magkakaroon na ba siya ng signal mga ka-J-lovers. So simulan na natin sa pagkabit nito para matesting na natin kung magkakaroon na ba siya ng signal.
So, testingin nga na natin. So, dito na natin malalaman kung magkakaroon na ba siya. So, power on lang natin siya. Yan, naka-power on na pala. So, ganun pa rin siya mga ka-G-lovers. So, wala pa rin pumapasok na ibang signal. At pag nakakuha ka ng signal, yan, magalaw siya, nag-auto-scan siya. So, ganun pa rin. Same problem pa rin siya mga ka-G-lovers. So, naku po, napakahirap pala nito na. So, ang gagawin natin ay, next natin na procedure ay gagawin natin ay magbo-voltage check tayo. So, dito na tayo mag-check ng voltahe. So, titingnan natin kung meron siyang 33 volts yung tuner box natin. Once kasi na walang 33 volts yan, magkakaproblema tayo niyan. Wala talaga yan masasagap na signal. So, ito yung 33 volts na nilagyan natin ng wire papunta dun sa tuner box. So, iti-test natin kung meron na ba siyang 33 volts. So, test lang natin siya. Reset ko lang yung multi-tester natin. So, dito, yan, dyan na lang natin ilagay. So, kita ba? So, yan, okay na yan. Medyo kita naman. So, yung black test probe natin ay ground natin dyan sa tuner box. Tapos, yung red ang pan-test natin. So, almost point lang nakukuha natin na voltage. So, ibig sabihin, walang supply yung tuner box. Kaya siguro walang signal. So, hahanapin natin yan. So, i-analyze pa natin yan at susuyurin natin, isa-isahin natin siyang hanapin. Nakakaduling na pagsuyod kasi napakaliit yung mga linya na yan. Kailangan natin tiyagain talaga pagsuyod yan. So, yung 33 volts, yung 33 volts na supply, susuyurin lang natin yan kung saan papunta. Tapos, kung ano ang dinaanan niya. Tapos, kung sira ba yung dinaanan niya. So, test ko muna siya dito mismo sa board kung meron talaga siyang 33 volts. So, pasensya na kayo kung medyo maingay kasi madaming manok sa likod bahay natin. Bali yung black test probe natin ay ground natin doon. Tapos test natin 1.2 something na lang yung volts niya. So wala tayong nare-reading na 33 volts or at least 32, 33, 30 to 34. Wala tayong nare-read na voltage. So almost point lang siya or 1.2 nga pala. So 1.2. So, gagawin natin ay susuyurin natin to. Nakakaduling to kasi napakaliit yung linya niya. So, simulan natin sa pagsuyod. Bali, naka-power on lang tayo habang sinusuyod yan kasi tinitis ko yung voltage kung saan papunta yung connection ng 33 volts. So, bali, ito na yung nakuha natin. Yan dyan. Tanggalin lang natin siya. Yan yung binagsakan ng pagsuyod natin. Dito siya kumuha ng supply. Yung 33 volts natin. Resistor to mga ka-G-lovers. Galing to dun sa filter capacitor ng B+, na may 100 plus volts. Tapos may resistor siyang. Yan yung dinaanan niya. Ito yung tinanggal natin. Papunta na yan dun sa tuner box natin. So tingnan natin kung ba't ito yung dinaanan natin. Ba't walang 33 volts yung tuner box natin. So ito na yung resistor. So tinitingnan ko yung resistor mga ka-G-lovers. Ang value niya ay 15K. So yan, brown green
tapos orange. So 15K siya na may 3 watts. So itest nga natin to mga ka-J-lovers. Yan, kita nyo. 15K siya na may 3 watts. So itest natin siya. So, set ko lang sa ohms siya. So, itest lang natin to. So, wala na siyang ano siya, ohms value mga ka-J-lovers. So, kita nyo, wala na siyang ohms value. So, OL na lang siya nakalagay. So, may problema talaga to, open. Ang problema nito ay open. Yung 15K natin, 15K na supply, papunta dun sa tuner box ay open. So, kailangan lang natin tong palitan mga ka-J-lovers. So, sana nasusundan yung ginagawa natin para mas madali o magkaroon kayo ng idea kung paano natin trinitrace at hinahanap o troubleshoot natin to. So, kukuha lang ako ng bagong panlagay kung meron. So, bali ito, may nakuha tayo. Kinuha ko lang to dun sa isa kong board dahil wala akong brand new nito. Pero okay naman to, matatag naman yung mga galing sa board na scrap natin. So, itest nga 14.75K, hindi 14.75K or 83K, yan, almost 15K, yan, 15K. So, ito, open na talaga tong isa na to. So, ohms value ng kamay ko na lang na-read niya. So, ito, yung ipapalit natin, almost 15K na value. So, ikabit natin kung magkakaroon na ba to ng signal. Bali sa likod ko muna siya nilagay mga ka-J-lovers. So mamaya ko na lang siya ilalagay dun sa tamang lagayan niya. So napakahirap kasing ilagay. So for demo purposes, dito ko muna siya nilagay para mas makita nyo. So next natin ay ititest ko muna kung magkakaroon na ba to ng voltage. Dahil naikabit na natin yung resistor, titestingin natin kung magkakaroon na ba to ng voltage. So plug in lang natin. Tapos i-open natin yung yung TV. Tapos testingin natin kung magkakaroon na ba siya ng voltage. So i-test na natin siya. So tingnan nyo maigi. So bali meron na tayong 32.69 volts na DC. So nako po, okay na siguro to. Meron na siyang supply. So tingnan nga natin kung meron na ba talaga siya. So power on lang natin siya. Dito na tayo magkakaalamanan. So okay, meron na siyang signal na lumabas. Medyo malinaw na rin yung cable natin. So okay na yata to mga ka-J-lovers. So hindi na siya nag-auto-scan. So testingin nga natin, mag-change tayo ng channel o maglipat tayo ng channel kung meron na ba tong ibang channel mga ka-J-lovers. Pero okay na siya. So yan, lipat natin. So meron na nga talaga siya.
So yan, medyo malabo lang yung cable natin kasi may nginat-ngat na ng daga. So okay na siya, meron na siya ng channel. So sana meron kayong natutunan sa bago na naman natin na tutorial sa paghahanap ng no signal na pumapasok. So thank you very much mga ka-J lovers. God bless you all. So thank you.